Hindi tumalab ang bilyones na pinamimigay ng gobyerno sa mga Pilipinong kapos ang kita para maabot ang growth target ng bansa. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Bigo ang Philippine government na maabot ang growth target nito sa ikalawang sunod na taon. Sa huling quarter ng 2024, lumago ang ekonomiya ng 5.2%. Hindi ito sapat para maabot ang target ng gobyerno na ibinaba na sa 6 to 6.5% mula 6 to 7%. Pero hindi naman daw napag-iiwanan ang ekonomiya ng Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Now, while this falls short of our target growth rate of 6 to 6.5%, we are positioned as the third fastest growing economy in the region, trailing Vietnam at 7.5%, China at 5.4%, but outpacing Malaysia at 4.8%. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya noong nakaraang taon, mabagal na pagpasok ng mga investment, mas mahinang household consumption at ang epekto ng sunod-sunod na mga bagyo sa agrikultura. Nahirapan ding umarangkada ang manufacturing sector dala ng mga geopolitical tension. The agriculture sector in particular faced several setbacks, particularly between late October and mid-November, until mid-November, when 6 typhoons struck the country in succession. Kung titignan ang household spending noong 2024, bumagal ito sa 4.8% mula 5.6% noong 2023. Ito ay kahit na nagbuhos ng bilyong-bilyong piso ang gobyerno para sa mga programang nagbibigay ng ayuda gaya ng AKAP. Ayon sa NEDA, nabawasan ang disposable income ng mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ang gulay. Bagamat tumaas ang spending sa tourism at transportation, hindi ito naging sapat para punuan ang kabuang pagbaba ng paggasta. Hindi rin mapagkakaila na malaking hamon pa rin ang inflation. Upang mapatatag ang resilience ng bansa, target din ng gobyernong palakasin ang mga public-private partnerships at samantalahin ang mga trade opportunities. So to achieve resilient economic growth, we need to diversify our sources of growth. For inclusive quality employment, we must encourage more investments in sectors that require workers with higher level skills. Keep food inflation low and stable. We need to anticipate potential shocks. Looking ahead to 2025, we want to regain our growth momentum. Inaasahan din ng NEDA na pangungunahan ng mga infrastructure project ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.